Marami sa atin, certified animal lover na sinusuklian naman ng pagmamahal ng kanilang mga alaga. Kung minsan pa nga, sobra-sobra. Katulad ng dalawang asong nagligtas sa buhay ng kanilang amo. Ang hero dog na si Kabang, hindi nag-iisa. Makailang ulit na tayong nakarinig ng mga istorya kung saan nagpamalas ng pagmamahal at kabayanihan ang mga aso sa kanilang mga amo. Lahat ng panganib, sinuong nila kahit pa makamandag na kobra. 4 na linggo nang nakararaan nung nagbakasyon sa bahay ng kanyang ate sa Batangas, si Apple. Dala raw ng init ng panahon, nakatulog si Apple sa sala. Ang tanging niyang kasama sa bahay noon, ang dachshund niyang aso na si Spunky at ang alagang aso ng kanyang ate na si Spy. Binabantayan ko po yung bahay ng ate ko po, tsaka yung 3 aso. Tapos po, mga alaw na po, natulog na po kami. Habang mahimbing na natutulog si Apple, wala siyang kamalay-malay na may gumagapang na pala sa kanyang panganib. Sa loob kasi ng kanilang bahay, may nakapasok na palang kobra. Buti na lang daw, si Spunky alerto. Nung aktong tutuklawin na si Apple ng ahas, biglang sumugod si Spunky para ipagtanggol ang kanyang amo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko yun eh. First time ko po kasi makakita ng cobra. Sa gitna ng kaguluhan, si Apple nakadampot ng hanger na ipinanghambalos niya sa cobra. Yun nga lang, si Spunky at si Spy natuklaw pala ng ahas sa bandang ilong at mata. Hindi nagtagal nang hina ang mga aso dahil sa kamandag ng ahas hanggang sa sila'y namatay. Tapos po nun, tinakbo ko po si Spunky sa may veterinary po, sa may Tanawan. Pagpunta po namin doon, sarado. Ang dalawang aso, inilibing ni Apple sa kanilang bakuran. Sa ngayon, lubos ang kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang mga alaga. Halos anak na raw kasi ang turing nila sa mga ito. Ano po yun eh, malambing. Sobrang lambing po. Araw-araw po ako nagsasabi sa kanya ng I love you, ganun. Malaman ko po talaga yun eh. Gayunpaman, lubos ang pasasalamat ni Apple sa kabayanihang ipinamalas ng kanilang mga aso. Kung hindi po nila ako tinulungan, siguro po ako po yung natuklaw. Ibinubuhos niya ngayon ang kanyang atensyon sa pag-aalaga ng naiwang anak ni Spunky na si Odie. Hindi ko po makakalimutan si Spunky. Kahit po matanda o tumanda ako tsaka po mamatay ako. Pati po siguro sa kabilang buhay din. Pero kung meron mang pinakasikat na hero dog sa Pilipinas, walang iba kundi ang Aspin o asong Pinoy na si Kabang. 2011, nung iniligtas ni Kabang ang 2 bata mula sa pagkakabangga sa motorsiklo. Yun nga lang, napinsala ng husto ang nguso ni Kabang. Marami ang naantig sa kabayanihan ni Kabang. Kaya noong 2012, dinala pa siya sa Amerika sa tulong ng mga donasyon mula sa iba't ibang mga bansa. Libreng naayos ang nasirang muka ng aso. At sa kanyang pagbabalik bayan, nakatanggap pa siya ng Hero's Welcome. Kahapon lang, kinamusta namin sa Zamboanga City si Kabang at ang amo niyang si Mang Rudy. Ayon kay Mang Rudy, simula nung bumalik si Kabang mula sa Amerika, marami raw ang nagka-interes dito. Ano po yung nangyari nung makabalik po si Kabang mula sa operasyon niya sa Amerika? Di maligaya. Parang tumutulog ang luha ko. At dahil abala si Mang Rudy sa kanyang trabahong pag-vulcanize at pagtatanim ng kangkong, hindi na raw niya ito nabantayan. Kaya labag man sa kanyang kalooban, ibinigay niya si Kabang sa veterinaryo niyang kaibigan. Dahil veterinaryo ang bagong ama ni Kabang, mas alaga rin ito ngayon.
Pag-alaga kay kabang ay pareho din sa tao. Malambing siya at saka magandang aso. Hindi man sila araw-araw na magkasama, habang buhay pa rin daw niyang tatanawing malaking utang na loob kay Kabang ang pagkakaligtas sa dalawang bata. Hindi lang mga aso ang nakakapagsalba ng buhay ng tao. Isa sa ipinagpapasalamat ngayon ng open spiker ng men's volleyball team ng Philippine Air Force na si Ran Abdilia ang mapabilang sa kupunan ng Philippine National Volleyball Team. Bagay na hindi raw niya may pagpapatuloy kung hindi dahil sa Dolphins na nagligtas sa kanya. April 2011, nung nagbakasyon si Ran sa kanyang probinsya sa Bonggao, Tawi-Tawi, tumungo sila sa isla ng Sibutu. Pero ilang oras pa lang sa biyahe, malalaking alon na ang sumalubong sa kanila, kaya tumaob ang kanilang sinasakyan. Anong nalaglag na kami, ako sobrang nagpanik na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos after 30 minutes, parang sinabi ko sa tatay ko na, sabi ko, tay, kung magkakasama-sama tayo lahat dito, walang mangyayari sa atin. Ang lalo pang nagpakaba kay Ran, napakarami raw pating sa kanilang kinalalagyan noon. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, sabi ko, wag mo na akong pahirapan pa, sabi ko, ganun. Sarili ko kasi hirap na ako nun eh. Makalipas ang maghapong palutang-lutang sa dagat, nawalan siya ng malay. Nabuhayan na lang siya ng loob nung siya'y ginising ng dolphins. That time kasi nawalan ako ng malay. Then, after a few seconds ulit, parang nabuhayan ako. May narinig ako sa ilalim nga na hindi ko maintindihan. Biglang gano'n. Tapos umakit ulit ako. Pagka-akit ko ulit, yun yung time na nakita ko ng mga dolphins na nakapaligid sa akin. Ang dami nila, hindi kasi sila mabilang. Ang layo kasi nun, siguro mga 20 meters. Hindi naman ako nilapitan. Parang doon lang ako nagkaroon ng pag-asa. Sabi ko, siguro may pag-asa pa akong mabuhay. Mga 5:20, may dumaan. Papuntang Sabah, Malaysia. Napadaan lang siya. Doon sa bangka na yun, nasave na yung kasama ko na humiwalay sa dad ko. Ang ating mga alagang hayop, hindi lang nagbibigay sa atin ng aliw at pagmamahal. Sa mga oras ng kagipitan, kabayanihan din ang kanilang ipinamamalas. Buhay nila, kanilang itataya para tayo'y masagip lang. Maraming tao sa mundo ang nagugutom. Kailangan ng marami, lalo na ng mga bata, ang protina. Gayong napakaraming pwedeng mapagkunan nito sa atin lamang kapaligiran. Mga insekto, mga laman lupa at lamang dagat na mayaman sa sustansya. Dito sa Skon Market sa Cambodia, tatagpuan ang palengkeng para lang daw sa mga matitibay ang sikmura. Kaya mo bang kumain ng crickets, palaka, balang o tipaklong? Kung hindi ka pa nangingilabot sa mga pagkain yan, baka ang hinahanap mo ang kanila talagang specialty. Tarantula o mas kilala sa tawag nilang aping. Aping. Dahil sa itim at puti na stripes sa katawan nito, ang aping tinatawag ding thigh zebra tarantula. Kasing laki lang naman ito ng palad ng tao. At dahil mabagal ang mga itong maglakad, madaling mahuli. Ang best seller na luto sa mga ito, pinirito. Pagkalagay sa kawali, lulutuin kasama ng bawang, asukal at asin. Kapag matigas na ang mga galamay ng aping, luto na. Pwede nang tikman. Madalas sinasabi na ang mga exotic food, epektibo raw na aphrodisiac. Kagaya na lang ng pika-pikang ito sa bayan ng Banza sa Butuan City. Pampainit daw ng katawan, ang abatud. Isang uri ng uod na kulay dilaw at may habang 2 to 3 inches. Karaniwang matatagpuan sa mga nabubulok na puno ng lumbia.
Namana pa raw ng mga taga rito ang pagkaing ito sa kanilang mga ninuno. At dahil marami raw puno ng lumbia sa kanilang lugar, ginawa nila itong pantawid gutom. Para kumuha ng abatud, kinailangan pang tumawid ni na Elmon sa ilog. Nung nakakita ng putol at nabubulok na puno, Ito yun ang puno ng lumbia. Pag nabubulok na, dito namin kinukuha yung abatod. ginamitan nila ng itak para tanggalin ang balat nito. Pagbukas ng katawan ng puno, agad silang nakakita ng abatud na naglalabas-masok pa sa laman ng puno ng lumbia. Maya-maya pa, hindi na nakatiis si Elmon. Agad na isinubo ang abatud. Sarap. Sarap. Nabusog na ako. Ang ibang nahuli, kanilang iniuwi at niluto. Nagpabaga muna ng panggatong. Inilagay ang kawali para uminit. Habang pinapainit ang kawali, inilagay ni Elmon sa tubig ang mga nahuling abatud para linisin. Pagkatapos banlawan, hinango. Nilagay sa kawali. Hindi na raw kailangan pang lagyan ito ng mantika dahil ang abatud may sariling mantika. Nung naging brownish, hinango na mula sa kawali. Pwede nang kainin. Ganun lang kasimple at kadali. Parang gatas. Lasang karne talaga, para malagamgam sa bibig, tapos ang sarap-sarap. Sarap! Parang karni. Hindi mo na ba alam kung kikilabutan ka o matatakam? Ihanda pa ang iyong sarili dahil ang susunod nating exotic food narito sa Badjawan Village sa probinsya ng Davao del Sur. Nung araw na yon, nadatna ng aming team ang grupo ni na Juni na naghahandang sumisid. Ang kanilang target, isang natatanging seashell na ang tawag kimakuya. Mahirap talaga kasi kailangan mo sisirin, tapos meron ka ng pagpipigil pang para makukuha mo lang yung kimakuya. Pagsisid, agad nilang namataan ang kanilang pakay sa tabi ng mga coral. Ang kimakuya, parang bato na maraming tinik na umaabot sa 6 to 8 inches ang laki. Pagkabalik sa pampang, gamit ang kutsilyo, binuksan nila ang shell. Ang laman nito ang pangunahing sangkap sa kanilang adobo sa gata na kimakuya. Magluluto tayo ng adobong ginata kimakuya. Habang nagpapakulo ng tubig sa kawali, naghiwa ng sibuyas, luya at nagpitpit ng bawang, piniga ang nyog para makuha ang gata. Nung kumulo na ang tubig, inilagay ang kimakuya at pinakuluan para mawala ang lansa. Sunod itong hinango. Naggisa ng bawang, sibuyas at luya. Inilagay ang kimakuya, sili. Binuhusan ng toyo, suka at idinagdag ang gata. Bahagya uling pinakuluan. Maya-maya lang, pinagsaluhan na ang adobo sa gata na kimakuya. Kasing lasang siyang pusit shell. Pagkakainin hindi maalat, masarap talaga. Sa Crocodile Park naman sa siyudad ng Davao, hindi lang mga buwaya ang inaalagaan. Pati guinea pigs na ginagawa ring ulam. Ay, hindi naman siya bawal lutuin sa Philippines kasi first of all, fina-farm namin yung guinea pig for the use of our other animals in the park. Nakuha ng ama ni Chef Bianca Dizon ang ideyang ito sa kanyang pagpasyal sa South America. Ang paborito raw nilang luto sa guinea pig o cavi doon, deep fried with peanut butter sauce. Hinuli
Ihuli muna ang mga guinea pig sa kanilang farm. Ay marinate natin ang guinea pig. I-marinate sa spice na cumin, paminta at asin. Pagkatapos, i-deep fry. Para sa sauce, pinaghalo-halo ang peanut sauce, sili, peanuts, brown sugar at sriracha. Pinakuluan hanggang naging golden brown. After a few minutes, tapos na yung ating sauce. Pagkaluto, dito na pwedeng i-dip o isawsaw ang deep-fried cavi. Medyo matamis, parang kalasa siya ng chicken. Pwede siya mahambing sa manok pero mas masarap pa siya sa manok eh. Since nandito kami, located yung restaurant sa Crocodile Park, nagamit na din namin ang crocodile meat, deer meat. So ngayon, nag-experiment lang kami with guinea pig and masarap naman din pala siya. Gumagapang, mabalahibo, kumikislot-kislot, nakakatakot, nakakatakam para sa iba. Sarap, sarap! Pero bago mo ito matikman, kailangan munang tatagan ang iyong kalooban. Nabusog na ako. Sa Iloilo, may isa na namang imahe ni Hesukristo na pinagkakaguluhan na buo ito sa isang bintana. Bagamat hindi pa nasesertipikahan bilang dapat paniwalaan, ngayon pa lang kinakapitan na ng pag-asa ng mga nananampalataya. Alas 9 pa lang ng umaga, maririnig na ang malakas na usal ng mga panalangin sa bahay na ito sa Barangay Santo Niño Norte sa Arevalo, Iloilo. Halos isang linggo na kasi ritong dinarayo ang lumang bintanang ito. Nung natapos ang prayer meeting, ang mga tao dinumog na ang bintana. Sunod-sunod na humipo at nagpunas dito ng kanilang mga panyo. Kung titigan lang daw kasing maigi, makikita sa lumang bintanang ito ang di manoy misteryosong lumabas na imahe ni Jesus na may koronang tinik. Ang nasabing imahe, may pagkakataon ding nakuhanan daw ng tila lumuluha pa raw ng dugo. May ilan pa ngang sinubukang makakuha ng anggulo kung saan mas makikita raw ang naturang imahe. Yung replica talaga ni Nazareno. Nakikita mo yung mukha ni Jesucristo. Klaro talaga na siya, si Jesus. Niya balik ka. 5 at a time, 5 ginatry ko lang kay ang ako niya. Isa sa mga deboto, si Aling Cristina. Kahit pa paralisado ang kalahati ng kanyang katawan, matyaga niyang nilalakad ang bahay na ito. Mahawakan lang ang di manoy imahe sa bintana. I feel na something hindi ko ma-express. I want to shout, I want to cry, I want to something. Kaya daw gusto ko giblangado. This is a miracle siguro para sa akon. Hindi man niya gaanong maaninag ang imahe, bumubuti naman daw ang kanyang pakiramdam sa tuwing nahihipon niya ito. Naryang napapaluha pa siya sa pagdarasal. Something that's my feet in my arms and something lifted me up. Una raw napansin ng 19 anyos na si Noelia ang imahe sa bintana nitong 2 lamang ng Hunyo. Bago ako dito, alaw na ng madaling araw. At napansin ko may biglang tumingin dito sa akin. Parang tumitingin sa akin. Kaya tinignan ko ng mabuti. Mukha ni Jesus na nakalma.
Maging ang may-ari ng bahay na si Aling Elvira, nagulat nung nakitang may mistulang imaheng lumabas sa kanilang bintana. Si Jesus nag-aurma sa among kristal sa bintana eh. Mutuda yun, pagkakita na kon, gintawag ko ang mga lakat ka mo sa balay, bala may nag-aurma nga si Jesus mo. Kaya singko iyanan yun, mutuda yun, nagdala sila mga kamera. Pagpa nila, iya ay tuod, gali no, haragin saya. Kwento ni Aling Elvira, sa 15 taong nakakabit ang bintanang ito, wala naman daw silang napapansing ganitong imahe noon. At kahit pa araw-araw nila itong nililinisan, mula nung lumitaw ang imahen, hindi raw ito nawawala. Pangingisda ang kabuhayan ng pamilya ni Aling Elvira. Matapos hanguin ang mga isda, ibibenta niya ito sa maliit na pwestong ito sa harap ng kanilang bahay. Para kumita ng ekstra, siya rin ang nagsisilbing yaya ng anak ng kanilang kapitbahay. Ginagawa raw niya ang lahat ng ito para makatulong sa pag-aaral ng kanyang mga apo. Dahil abala sa hanap buhay, aminado si Aling Elvira na wala raw siyang panahong makapagsimba at manalangin. Ito nga raw ang iniisip niyang dahilan kung bakit nagparamdam sa kanya ang Panginoon. Singbase kung nangakin sa akon nga birthday ko sing June 1, wala ko kasimba kay kapoy man ko sa baligya sa isda kag mga kasagla. Para makabawi raw sa kanyang mga pagkukulang, araw-araw siya ngayong nagpapadasal sa harapan ng di manoy milagrosong bintana. Ang insidenteng ito nabalitaan na ng mga pare, kaya pinuntahan ni Monsignor Amadeo Escanyan ang bahay nila Aling Elvira para suriin ang sinasabing imahe. Hindi masyado clear. So parang mga, hindi man ginpinta, hindi man nga ginmade gid ano. Pero daw parang siguro daw shadow lang na ano. Pero siguro sa luma o kung ano yun. Pero it is, I will not say nga it is a miracle. Kinausap pa ni Monsignor ang mga deboto. Paalala niya, Kristal mo lang na, hindi magsiling nga milagro ina. Kung ano mo lang nga, pero panumdum lang sa aton nga mapulapit kita, balik na sa mahal nga Diyos eh. No? Kumonsulta kami sa isang physicist tungkol sa nangyari sa bintana ni na Aling Elvira. Pwede nga ba itong mangyari? Doon sa mata, medyo suspicious ako para kasi talagang ginuhit, ano? Pero again, hindi rin imposible na naguhit lang siya randomly without consciously drawing an eye or a nose. Yung image na pinakita niyo sa akin, maraming pwedeng dahilan para mabuo siya. No? Unang-una nakita natin may crack. Ibig sabihin exposed yung salamin na yon sa mga external forces. Siguro nabato yon o kaya nasasagi o kaya pwedeng mayroong mga environmental elements na sumasagi sa kanya at nagde-deposit doon sa surface. Pero yung amorphous katulad ng glass, wala siyang regular pattern, wala siyang regular array. Kaya madalas, nagkakaroon ng mga random images o random lines sa kanya. Minsan yun ang nagbibigay sa atin ng impression na parang may hugis ng muka o hugis ng kung anumang animate object. Posible raw na ito ang tinatawag nilang pareidolia phenomenon, kung saan nakikita ng mata ang idinidikta ng isipan. Yung pareidolia kasi, yun ay illusion, pagkakaiba ng perception at illusion dun sa isang imahe na nakita na pwedeng malabong imahe na nagkaroon tayo ng interpretasyon. Ang perception, gumagawa tayo ng meaning from our senses to create something, no, out of an image. Ipasusuri rin sana namin ang sinasabing di manoy dugo na dumaloy daw sa imahe, pero hindi na namin ito nadatnan. Ayon kay Aling Elvira, marahil sa kapupunas ng mga tao sa bintana, nabura ito.
sa pader, sa sahig, sa puno, at sa kung ano-ano paman. Nakikitaan ng marami nating mga kababayan nang inaakala nilang himala. Sa isang bansang marami ang kumakapit sa pananampalataya para maitawid ang pang-araw-araw na buhay, marahil nga'y hindi na nakakapagtaka na sa kung ano-anong mga bagay ang marami nakakahugot ng pag-asa. Sa infidelity o pagtataksil din umiikot ang kwento ng pinakabagong drama sa GMA Primetime, ang dalawang Mrs. Real. Pinagbibidahan ni Diamond Star Maricel Soriano, Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, at isa sa pinakamahusay na batang aktres ngayon, si Lovie Poe. Happy anniversary! Yes! Magkikis na yan! Magkikis na yan! Kwento ito ng mag-asawang sina Milet at Anthony Real na hindi lang malayo ang estado ng pamumuhay, malaki rin ang agwat ng edad. Bakit naman hindi? Nung unang beses pa lang na dumampi ang mga labi ko sa labi mo, sinabi ko na sarili ko, eto ang babaeng Okay na. Nung una, masaya ang kanilang pagsasama. Pero nagkalamat ang kanilang relasyon pagdating ni Sheila na hindi lang magiging kerida ni Anthony kundi pangalawang Mrs. Real. Rolling 5, 4, 3, 2, action! Nito lang Biyernes, binisita namin ang taping ng ang dalawang Mrs. Real. Malayo to sa mga ginagampanan kong roles dati. It's a story about a troubled man na nagkasala dahil sa isang sitwasyon na talagang dapat wala siya doon. Para sa akin, naging challenging siya dahil mahirap din yung sitwasyon kung saan magkakaroon ka ng dalawang asawa and later on dalawang pamilya na talagang binabalance mo silang dalawa. Ni Maricel Soriano bilang Milet, hindi raw nalalayo sa mga karanasan ni Aling Tess. Taong 1993 nung nakilala ni Aling Tess ang kanyang magiging asawa. 41 anyos daw noon si Aling Tess, samantalang ang kanyang karelasyon 22 anyos lang. Pagkalipas ng 5 taong pagsasama, napagdesisyonan nilang magpakasal sa West. Pinakasalan pa niya ako in spite na yung gap age namin. Wala po akong kuskus balungos na ang ano. Ang gusto ko lang pong may mag-alaga po sa akin. Kahit na malaki ang agwat ng kanilang mga edad, hindi raw ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Gayunpaman, sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na maghanap ng mas bata ang kanyang asawa. Kaya si Aling Tess, sinigurong hindi siya magpapabaya. Kahit na sinasabihan nilang may edad, maayos po ako, mahilig po akong mag-ayos. Nagpapakulay po ako ng buhok, nagpapaganda po ako. Lahat po yung kaya hindi po katakatakang sa edad na 22, pinatulan po niya ako. Subalit katulad ng karakter ni Milet, si Aling Tess hindi rin pwedeng magkaanak. Meron po akong infantile uterus at alam ko pong hindi po ako magiging ganap na ina. Wala po akong tinago para hindi niya ako mababalikan na niloko ko siya o wala po siyang may susumbat sa akin. Ay, nakakapagod. Nung nawalan siya ng trabaho, dito na raw sumingaw ang mga itinatagong lihim ng kanyang mister. Naklatok ka. Ano tayong mabubuhay niyan? Sa puntong iyon, nagpasya silang pansamantala munang maghiwalay. Nangako naman daw ang kanyang mister na kapag naayos na niya ang kanyang sarili, magbabalikan sila. Pero lumipas ang ilang buwan, ni anino ng kanyang asawa, hindi na silayan ni Aling Tess. Kaya hinanap niya ito. Ang hindi alam ni Aling Tess, hindi lang ang kanyang mister ang kanyang matutuklasan kung nasaan.
pati na rin ang katotohanan na ang kanyang asawa may pinakasalan ding iba. Pagbukas po, oo, nakita ko po ng ganun, pinakilala po, sabi niya, ayan, wala na ako may tatago sa'yo. Misis ko, asawa ko, nakita ko po yung dalawang anak niya, yung lalaki at ang babae, tapos kagampan na po yung babae niya. Nag-usap po kami ng malumanay ng babae, pinakita ko lahat ng mga dokumento ko, ako ang asawa ni Tapos nakikinig lang po yung babae na parang wala siyang nangyari o ano. Hindi kami nagpakasal. Itinanggi pa raw nung una ng babae na asawa rin niya ang asawa ni Aling Tess. Pero nakakuha si Aling Tess ng kopya ng marriage certificate ng kanyang mister at ng pangalawang misis niya. Na-discovery ko po na nagpakasal po sila ng babae na Pasay City po. Sabi ko, nag-asawa ko ng bata, kailangan sabayan ko siya. Ibigay ko kung ano man ang gusto niya. So lahat po ng pinagawa niya, wala pong masamang ano yung mag-asawa naman po kami. Ginawa ko po sa kanya para hindi siya maghanap. Sa napatunayan ko po doon sa nangyari na yun, hindi din po pala sapat yung sex lang. Talagang may mga lalaki pong hindi makukontento. Sobra-sobra po ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Yun lang po, nagkamali ako na hindi niya tinumbasan yung pagmamahal na yun. Napakamahal po ng siningil niya sa akin bilang pagbibigay niya ng apelido niya. Katumbas po nun ay buhay na po na ilang taong ko pong pinaghirapan. Yun po ang masakit na masakit sa akin. Dahil hanggang ngayon po, ako po mag-isa ko lang pong inilalaban kung ano man pong nangyayari sa buhay ko. Na natakbo, inilalaban ko lang po. Basta andyan lang po ako sa Panginoon, hindi po ako bumibitaw. Siya lang po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ipinagtanong namin sa isang abogado kung bakit may mga lalaki, pati na rin mga babae, na nakakapagpakasal muli kahit may bisa pa ang mga nauna nilang kasal. Kunwari, medyo maloko ka, alam mo na hindi pa nire-record ng NSO yung papeles mo, o di pakasal ka ngayong linggo, next week, meron kang nakilala o pakasalan mo within the 2 weeks, nakakuha ka ng mga papeles mo. Counter nyo na yun, yung mga sinasabi lang nagpakasal ng walang marriage license, o pumunta lang sa City Hall. Pagdating sa City Hall, andun na yung mga papeles, doon na lang pumirma o doon na lang tapos may ministro na. Ayan, usually dyan nakakalusot yan. Pero ayon sa Article 349 ng Revised Penal Code, ang mga lalaki o babae na may pangalawang asawa mahaharap sa kasong bigamy. At ang unang pinakasalan ang mananatiling legal na asawa. Dahilan para mapawalang bisa ang pangalawang kasal. Sa ngayon, si Aling Tess mag-isang naninirahan sa inuupahan niyang kwarto sa Cavite. Sa kabila ng kanyang edad at iniindang karamdaman, katarungan ang habol niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Tuloy ang isinampa niyang kaso laban sa kanyang mister. Sinubukan naming kunin ang panig ng mister ni Aling Tess, pati na ang pangalawa nitong asawa, pero tumanggi silang humarap sa kamera at magbigay ng anumang pahayag. Uso raw ngayon ang kaliwaan. Pero sana bilang tema lang sa TV drama o pelikula at hindi singdalas mangyari sa tunay na buhay dahil yon ang talagang malungkot.